So eto mga sangkay, meron po tayong balita ngayon patungkol po kay Zaldico. Nakita na nga ba ang kanyang kinaroroonan? Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, I'm back for another vlog today. How are you? I hope na ayos lamang po tayo dyan. So ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong balita tungkol po kay Zaldico na ngayon mga sangkay, ayon sa report na hanap na daw po ang lokasyon. Ito, maganda tong development mga sangkay kasi nga po, kailangan po niyang managot sa batas. No? Kailangan po niyang managot. At mahalagang bagay mga sangkay na malaman natin kung nasaan ang kanyang kinaroroonan. Nang sa ganun, mas mapabilis. At alam niyo mga sangkay, magiging mas mabilis ito kapag ka nagkaroon ng red notice laban po kay Zaldico. Okay? Pagdating sa Interpol. Alright, before we start at pag-usapan po itong kinalalagyan ni Zaldico, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.59 million subscribers na. Padami po tayo ng padami, kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto kasi ngayon ang balita tungkol kay Zaldico. Ayan. Zaldi na bisto umano. Tago modus sa Europe. Ano bang ano yung sabihin na ito? Kinumpirma ng isang OFW sa Europe na dito nagtatago o doon daw nagtatago si dating congressman Zaldico para hindi maaresto at maibalik sa Pilipinas. Okay, ayan na po ha. Mga sangkay, ito din po ang panawagan kasi nila Rimulya, no, na kung may mga OFW na makakita kay Zaldico, isumbong. Kasi nga po, hindi po basta-basta itong taong to mga sangkay. Tandaan po natin, ang taong ito ay meron pong bilyon-bilyon na pera, mga sangkay. At alam nyo na po ang pinanggagalingan yan. At maliban doon, mga sangkay, nakita nyo naman siguro yung mga air assets po ng taong ito, pambihira, katakot-takot. Kaya naman, kahit anong sabihin niya namang yung mga ina-upload niyang video, kahit anong gawin niya mga sangkay na pag-a-upload, na pagre-reveal, hanggat hindi po siya umuwi sa Pilipinas, walang saysay yun. Walang kwenta yun. Kita niyo mga sangkay kung pinapatos? Hindi. Kasi nga po, paano gagamitin mga sangkay na siyang yung testimonya na legit kung naglalapag lamang po siya sa social media at hindi po siya natatanong? No? Sa madaling sabi, talagang kalokohan lamang po yan mga sangkay. Alright? Ngayon, sabi dito, sa isang eksklusibong panayam sa radyo, sinabi ng OFW na si alias Joyce na 100% nasa bansa kung saan siya nagtatrabaho ang pinaghahanap na bilyonaryong politiko. Uy, nakita na pala nila mga sangkay. Ito ha. Ayon po ito sa OFW, nakita po nila kung nasaan si Zaldico. Hindi naman tinukoy ng OFW kung saang bansa ito sa Europe. Bagamat nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may impormasyon na sila na nasa Portugal ito gamit ang Portuguese passport. Ito daw po mga sangkay ang kinakaruunan ngayon ni Zaldico doon po sa Europe, mga sangkay, doon daw po ito sa Portugal. Samantala, idinagdag ni Joyce, ito po yung OFW na nagsabi na nasa Europe, mga sangkay, si Zaldico, na kumbinsido siyang nasa paligid lang ng kinaroroonan niyang bansa siko kasama ang kanyang 3 Pilipinong driver. Paano kaya niya nalaman, mga sangkay? Nakita ba niya? Bakit hindi na lamang po niya sabihin kung nakita niya? Kung asan talaga yung lokasyon? Aniya, ang mga driver ang sumusundo kay Ko sa paliparan sa Europe kung saan nakahimpil ang kanyang private plane. Seryoso ba? Walang dudang
Madadakma si Ko kung susundan aniya ng mga otoridad ang tatlong driver nito, kabilang si Toto Sirabia. Uy, very detailed to mga sangkay. So yan daw po yung mga pangalan ng mga isa sa pangalan ng driver. Sabi dito mga sangkay, kahapon sinalakay naman ng mga tauhan ng NBI ang isang condominium sa Bonifacio Global City or BGC sa Taguig City kung saan nagmamay-ari umano ng 2 unit siko. Ayan mga sangkay. So patuloy pong pinaghahanap. Alam nyo, sa mga naniniwala sa mga sinasabi ni Ko, mga anga-anga kayo. Paano kayo maniniwala sa isang kurap? 'Di ba? Paano kayo maniniwala sa taong magaling mga sangkay magpalusot? Nakita nyo, ito palang isa sa halimbawa na hindi po sa pagkatiwalaan. Nung sabihin niya mga sangkay na wala daw po siyang kinalaman sa mga korupsyon na yan. Nung wala daw po siyang nakurap, wala daw po siyang nakickback. Hindi ba mga sangkay, isa pong malaking kalokohan yan? Abay, pambihira. Ganun po kayaman si Zaldico, mga sangkay, para sabihin na wala daw po siyang involvement. Isa pong kalokohan yan, mga sangkay. Sa inilabas na order ng korte sa Makati City, hinalughog ng NBI ang isang condo unit ni Ko para maghanap at pigilang mawasak ang mga dokumentong pwedeng maging ebidensya sa pagmamanipula o bid rigging sa flood control project sa bansa at mga resibo ng advance payment ng mga pinaburang kontraktor. O, ayan na mga sangkay, nagkakalabasan na. Bunsod umano ito ng testimonya nila Orly Goteza at dating DPWH engineer Henry Alcantara na dito dinadala ang mga mali-malitang naglalaman ng milyon-milyong kickback para kay Ko. Dumating din sa lugar ang 7 abogado ng bilyonaryong politiko para saksihan ang operasyon. So sana mga sangkay, no? Matuntun, at least kayo may lead na, no? Kung nasaan. Nandun daw po sa Europe, pero tandaan po natin, malaki pong Europe, mga sangkay, marami pong mga bansa dyan. Pero, sabi dito, nasa Portugal daw, mga sangkay. So, yan po yung aabangan natin. Ano ang magiging development dyan? Masasakote na nga ba itong si Zaldico? At kayo, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Guys, naku, magaganda po yung topic natin dito. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.